Ang kwento ay nagsisimula kay Juan, isang mahirap na binatang artist na hirap bayaran ang renta sa inuupahang apartment. Mahilig siyang magpinta pero kahit maganda ang mga gawa niya, halos wala siyang kinikita. Isang araw, habang nagpipinta siya ng portrait ng isang magandang babae sa kalsada, napahanga ito sa obra ni Juan. Pero bago pa man siya makapagsimula ng panibagong pintura, biglang huminto sa tabi niya ang isang mamahaling kotse. Sa loob nito, ang pinakamayamang lalaki sa lugar at laking gulat ni Juan nang makita na kasama nito ang dati niyang girlfriend. Nilapitan siya ng lalaki at pinahiya sa harap ng ex niya. Sabay hagis ng pera. Pang-araw mo na siguro yan, sabay tawa ng malakas. Si Juan, sobrang nahihiya, kinuha ang gamit niya at umalis. Yung kotse niyang halos himatayin sa kalumaan, parang siya pa ang hinihila nito. Umuwi siya sa baryo nila, isang lugar ng mga artist at pintor. Kumbaga, paraiso ng mga mahihirap na may talento. Pagdating niya, sinalubong siya ng may-ari ng inuupahan niyang bahay, naniningil ng renta. Dahil sa inis, pinato ni Juan sa kanya ang pera. Pero sabi ng landlord, "Hoy, para lang yan sa nakaraang buwan. Wala ka pang bayad ngayon." Kalma lang si Juan. "Sige, babayaran ko mamaya." Pero dahil sa inis, binato siya ng bote ng tubig. Imbes na ibato pabalik, pinulot ni Juan at isinama sa mga kinokolekta niyang bote. Tuwing katapusan ng buwan, binibenta niya yon para may dagdag kita. Tinawanan siya ng landlord, "Ayan, style ng mga mahihirap, plastic at lata." Pero si Juan, tahimik lang. Pagkatapos noon, pumunta siya sa paborito niyang gallery. Ang pangarap niyang mapagsabitan ng mga obra. Katulad ng dati, nagmakaawa siya sa may-ari na ipakita ang painting niya. Nag-abot pa siya ng kaunting pera pero pinagtawanan lang siya ng may-ari. "Ano to? Di man lang kasya sa 1 metro ng pader." Sinundan pa rin siya ni Juan at nagmakaawa. Pero sagot ng may-ari, "Walang kwenta mga obra mo, Juan." Sagot ni Juan, "Nag-improve na po ako. Pati girlfriend kong si Tien, bilib sa gawa ko." Ngunit sabi ng may-ari, bulag yung girlfriend mo, di ba? So anong alam niya sa art? Ngayon, oo, totoo. Si Tien ay bulag. Nawalan siya ng paningin dahil sa sakit sa mata. Ang trabaho ni Tien ay sa massage shop. Pero dahil bulag siya, may mga bastos na customer na nananamantala. Minsan, nahuli ni Juan na may nangaabuso sa kanya. Kaya agad niya itong pinarusahan. "Ayan," sabi niya, "ngayon alam niyo na kung anong pakiramdam ng mga tulad niya." Pero dahil marami sila, binugbog siya ng sabay-sabay. Pag-uwi, inalagaan ni Tien ang mga sugat niya. Sabi ni Juan, Ako yung nanalo." Napangiti si Tien kasi alam niyang si Juan talaga ang nabugbog. Pero hinayaan na lang niya. Binilhan siya ni Juan ng sapatos. Sobrang saya ni Tien, nagsayaw pa sila. Tapos, biglang nag-try si Juan mag mouth-to-mouth kuno. Pero biglang nataranta si Tien. Tinanong niya, "Sino yon?" Mabilis na sagot ni Juan, "Kaibigan ko lang na pinaalis sa tinitirhan niya. Sa akin muna siya nakikituloy." Sinabihan niya ang kaibigan na huwag imulat ang mga mata. Pero nakaramdam ng kaba si Tien, kaya umalis na lang siya. Uminom si Juan at ang kaibigan niya sa rooftop hanggang sa nalasing sila. Biglang may kakaibang liwanag sa langit, isang spaceship. Nagising si Juan at sa gitna ng gulat, nakita niyang may mga nilalang na bumaba. Mukhang mga alien na artist, nag-uutos at nagdo-drawing. Tinangka ni Juan kunan sila ng picture, pero nakalimutan niyang naka-flash ang camera. Ayun, biglang nawala ang mga alien kasama ang spaceship. Pero may naiwan silang bagay, isang ballpen. Dahil artist si Juan, kinuha niya ito at inuwi. Kinabukasan ng umaga, nagising siyang nanginginig at naaalala ang lahat ng nangyari. Nakita siya ng kaibigan niya at nagbiro, "Patay ka na ba o natutulog lang?" Sinimulan ni Juan ikwento ang lahat ng nangyari sa rooftop. Ngunit laking gulat niya nang simulang tapusin ng kaibigan ang mga detalye para sa kanya. Nanlaki ang mata ni Juan. Iniisip niyang baka nakita rin ito ng kaibigan niya. Pero ipinaliwanag ng kaibigan na binubulong daw ni Juan ang lahat habang natutulog. Lumabas pa na bago siya matulog, iginuhit pa ni Juan ang 3 nilalang na parang alien. Dito tuluyang nawala ng pag-asa si Juan na maniniwala pa ang kaibigan niya. Kaya umalis siya at nagpunta sa kalsada para magpinta ng mga tao. Habang nagpipinta siya, naubos ang kanyang kulay. Naghanap siya ng kapalit pero hindi niya mahanap ang tamang tono. Paglingon niya, napansin niya ang ballpen ng alien mula kagabi. Nagpasya siyang gamitin ito para tapusin ang pagpipinta. Una, sinubukan niya ito sa ibang papel at laking gulat niya nang biglang maging totoo ang iginuhit niya. Napamulagat siya sa gulat. Para makasiguro sa nakita, gumuhit siya ng mansanas. Muli, naging totoo ito. Sa sobrang tuwa, kinain niya ang mansanas. At totoong-totoo nga. Dahil sa labis na pagkasabik, inilagay niya ang mansanas sa kanyang bulsa at dali-daling tumakbo papunta sa kaibigan upang ikuwento ang lahat.
Ipinakita niya sa kaibigan ang natira sa mansanas at ipinaliwanag na iginuhit lang niya ito at biglang nabuhay. Pero gaya ng dati, hindi siya pinaniwalaan ng kaibigan niya. Kinain nito ang natirang mansanas at sabi pa, "Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Magpatingin ka na sa ospital." Para patunayan, iginuhit ni Juan ang isang gold bar gaya ng hiling ng kaibigan niya. Pero sa gulat nila, hindi agad naging totoo ang guhit. Tinawanan siya ng kaibigan at itinapon ang papel palabas ng bintana. Ilang sandali lang, may narinig silang matandang lalaki na sumisigaw sa sakit. Tinamaan pala siya sa ulo ng papel. Pinagalitan sila ng matanda dahil akala niya nagtapon sila ng ladrilyo. Pero nang makita niya ang gintong bara sa lupa, agad niya itong pinulot, isinilid sa bulsa at naglakad na parang walang nangyari. Doon lang tuluyang naniwala ang kaibigan ni Juan. Sinabi nito kay Juan, "Gumuhit ka pa ng mas malaking gold bar." Ginawa nga ni Juan at pareho silang namangha. Dahil maliit lang ang tinitirhan nila, naisip ni Juan na iguhit na lang ang isang napakalaking palasyo. Nang matapos niya ito, biglang lumitaw ang palasyo sa gitna ng lungsod na parang sumulpot mula sa wala. Nagulat ang mga tao. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis na halatang litong-lito. "Nandito lang kami, 5 minuto ang nakalipas. Paano na itayo agad ito?" Tanong ng isa. Sinubukan nilang buksan ang gat ng palasyo at doon napagtanto ni Juan at ng kanyang kaibigan na malaki ang nagawa nilang pagkakamali. Hanggang sa nadiskubre niyang may pindutan pala sa ballpen na kayang magbura ng kahit anong iginuhit niya. Pinindot niya iyon at sa isang iglap naglaho ang palasyo sa harap ng lahat. Muling natulala ang mga tao. Pagbalik nila sa silid, sabi ng kaibigan ni Juan, "Gumuhit ka naman ng pera. Kahit mga 200 milyong won sinubukan nitong gumuhit ng numero pero hindi ito naging pera. Numero lang ang lumabas." Kinuha ni Juan ang ballpen. Maingat na iginuhit ang mga bunto ng salapi at sa loob lamang ng ilang segundo napuno ng pera ang buong silid hanggang sa halos malunod sila dito. Maya-maya dumating ang may-ari ng gusali at pinagalitan ang mga pintor dahil sa mga kalat na iniwan nila sa labas. Tinangkang sumagot ng isa sa mga babae pero agad siyang sinupalpal ng may-ari. "Yan kayo papasok na kasama ang isang lalaki, lalabas na kasama ang iba." Pagkatapos ay tinawag niya si Juan para sermonan din. Ngunit biglang lumitaw sina Juan at ang kaibigan niya nakaayos na parang mga payaso. Akala nila ganoon ang itsura ng mayayaman. Nagmayabang sila sa harap ng buong kapitbahayan. Inilabas ni Juan ang napakaraming pera at sinabi sa may-ari ng gusali, "Yan ang bayad sa renta para sa susunod na 100 taon." Napanganga ang may-ari. Walang ideya kung saan galing ang ganitong kalaking halaga. Pero hindi pa tapos si Juan. Ilang sandali lang nakita siya ng mga kapitbahay na dumarating sakay ng 3 mamahaling kotse kasama ang mga babaeng nag-aaliw at nagpapatawa sa kanya. Pumunta siya sa isang kilalang real estate company para bilhin ang palasyo na matagal na niyang pinapangarap. Doon niya nakita ang kanyang ex na kasama ang bagong nobyo. Nag-aaway dahil ayaw bilhan ng lalaki ng villa na nagkakahalaga lang ng 15 milyon dolyar. Lumapit si Juan sa sekretarya at kalmadong sinabi, "2 palasyo sa pinaka-eksklusibong lugar ng syudad, pakiayos." Inilabas niya ang pera at binayaran lahat sa harap mismo ng kanyang dating kasintahan. Pagsapit ng gabi, sinorpresa ni Juan ang kanyang bulag na kasintahan na si Tien sa bagong palasyong binili niya para rito. Tinanong niya ito, "Hulaan mo kung ano ang nasa harap mo." Sumagot si Tien, "Yung palasyong nagkakahalaga ng 40 milyong won." Medyo nadismaya si Juan dahil nasira ang sorpresa. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang selebrasyon. Sa mahabang pasilyo, naroon ang mga bisitang bumabati kay Tien sa pagkakaroon niya ng bagong palasyo. At dahil hindi siya nakakakita, dinala ni Juan ang isang babae na ang tungkulin ay ilarawan sa kanya ang lahat, ang buong palasyo. Nagpropose si Juan sa harap ng lahat ng bisita, ngunit tinanggihan ni Tien ang alok niya at lumayo. Sinundan siya ni Juan at nagtanong, "Hindi mo ba ako mahal?" Sumagot si Tien, "Mahal kita." Kaya muling nagtanong si Juan, "Kung mahal mo ako, bakit mo ako tinanggihan at pinahiya sa harap ng lahat sa party?" Sumagot si Tien na ginawa niya iyon para sa kabutihan ni Juan. Dahil kung mag-aasawa sila, siya raw ang magiging dahilan ng kahihiyan nito habang buhay. Bulag siya at mayaman si Juan. Maaari raw itong pumili ng kahit sinong babaeng gusto niya. Sinabi naman ni Juan na hindi siya tunay na mayaman. Lahat ng yaman niya ay galing lamang sa kanyang mga obra. Doon napagtanto ni Tien na sumikat pala si Juan dahil sa pagbebenta ng kanyang mga painting. Ikinuwento ni Juan sa kanya ang tungkol sa mahiwagang ballpen na galing sa mga alien. Nang marinig ito ni Tien, nagmakaawa siya. "Guhit mo naman ako ng mga
mata at gawin mong totoo para makakita na ako. Nagustuhan ni Juan ang ideya at nagsimulang gumuhit ng mga mata. Kasing ganda ng sa isang magandang babae. Matapos niyang iguhit, sabay silang naghintay na lumabas mula sa papel ang mga mata at pumasok sa katawan ni Chen. Ngunit sa halip, lumitaw ang mga mata sa balikat ni Mang Fa at nakakatakot itong tingnan. Mabilis nilang binura ang mga mata at tulad ng nangyari sa villa kanina, agad itong naglaho. Pagkatapos, napaisip sila, paano kung buong mukha ang iguhit natin? Lalabas din kaya iyon? Baka mas nakakatakot pa. Kaya nagpasya silang iguhit ang buong katawan ni Tien at ilagay ang mga mata mismo sa kanyang mukha sa eksaktong lugar kung saan ito dapat lumitaw. Inabot ng 5 oras bago matapos ang pagguhit. Pagkatapos nito, sabik na naghintay si Tien na bumalik ang kanyang paningin. Ngunit walang nangyari. Naramdaman niyang parang niloloko lang siya, kaya umalis siya ng bahay. Paglabas niya sa pintuan, bigla siyang naglaho at muling lumitaw mula sa loob ng larawan. Ngayon, bukas na ang kanyang mga mata. Gumana ito. Nakakakita na si Tien. Ipinasyal siya ni Juan at ipinakita ang iba't ibang lugar sa buong China. Samantala, si Mang Fa naman ay muling umibig sa TikToker na dati halos ikamatay niya sa sobrang pagkahumaling. Tuluyang nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Sa wakas, nagkaroon si Juan ng art exhibition para ipakita ang kanyang mga obra. Mga painting na dati walang pumapansin at hindi mabili kahit sa pinakamurang halaga. Ipinasubasta ang mga painting ni Juan at patuloy na nagtataas ng bid ang mga tao. Lahat ito ay dahil sa paniniwalang yumaman siya dahil sa kanyang talento bilang pintor. Pero ang totoo, ang mahiwagang ballpen ay hindi basta lumilikha ng mga bagay mula sa wala. Kahit ang mga mata ni Chen ay hindi rin basta-basta lumitaw. Sa mismong sandaling bumalik ang kanyang paningin, isang sikat na actress naman ang biglang nabulag habang nasa set ng pelikula. Mabilis na kumalat ang balita at nagulantang ang lahat. Nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga mata ng aktres. Maging ang perang ginamit nila habang nagdodrawing noon, hindi rin iyon basta nagmula sa kawalan. Nalito ang mga pulis at halos mabaliw sa pagtatangkang maintindihan kung ano ang nangyayari. Samantala, si Li Chongyi ay binalot ng matinding selos at nagsimulang alamin kung paano yumaman nang biglaan si Juan. Nang marinig niya ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko, pinagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari at agad na nakipag-ugnayan sa mga pulis. Sinabi niya na may kakilala siyang biglang yumaman at siguradong iyon ang nagnakaw ng pera. Natuklasan ng mga pulis na ang mga serial number ng perang ginamit ni Juan sa pagbili ng mga apartment ay kapareho ng sa perang ninakaw sa bangko. Dahil dito, nagtungo ang mga autoridad upang arestuhin sina Juan at Mang Fa sa gitna mismo ng art auction. Habang abala ang mga tao sa pagbili ng kanyang mga painting, sinubukan nina Juan at Mang Fa na ipaliwanag na wala silang ninakaw, na mayroon silang kakaibang kapangyarihan na nagbibigay sa kanila ng anumang gusto nila. Ngunit hindi nila binanggit ang tungkol sa mahiwagang bolpen. Sinabi nila sa mga pulis, humiling kayo ng kahit ano at ipapakita namin sa inyo ngayon mismo. Humiling ang isa sa mga pulis ng Ferrari. Hiniling nina Juan at ng kanyang kaibigan na huwag silang titigan ng sinuman habang gumagana ang mahika. At sa isang iglap, lumitaw ang isang pulang Ferrari na pamulagat ang mga pulis sa gulat at dahil wala silang konkretong ebidensya ng pagnanakaw, pinalaya sina Juan at Mang Fa. Kinagabihan, may kumatok sa kanilang pintuan. Akala nila mga pulis na naman. Ngunit laking gulat nila nang makita na ang kumakatok ay ang dating kasintahan ni Juan, ang materyosang babae na matagal na siyang iniwan. Sinaktan daw siya ng asawa niyang si Li Changyi, isang pintor din. Dahil sa selos kay Juan, dumating siya para humingi ng tawad sa hindi pagpili kay Juan noon at sa pagiging sakim sa pera. Sinabi pa niya na magpapadiborsyo na siya at babalik sa pamilya niya. Ngunit sinabi ni Juan na wala naman siyang ginawang masama nang iwan niya ito noon. Ano bang magagawa mo sa isang lalaking mahirap na pinabayaan ang relasyon ninyo at puro pintura lang ang inatupag? Sabi niya. Noon, may sakit pa ang ama ni Juan sa ospital at kailangan talaga nila ng tulong pinansyal, bagay na ibinigay ng kasalukuyan niyang asawa. Kaya sinabi ni Juan sa kanya na huwag siyang magkasala ng loob at ikinuwento sa babae ang buong istorya ng mahiwagang bolpen. Binuksan pa niya ang kanyang vault upang ipakita ito sa kanya. Ngunit doon nagsimula ang kapahamakan. Hindi alam ni Juan na may itinanim na tagong kamera ang asawa ng babae sa kanyang damit. Kaya nakita at narinig ng lalaki ang lahat ng sinabi ni Juan. Ngayon, alam na rin ng asawa ang sikreto tungkol sa mahiwagang bolpen. Samantala, ang isang pulis
pulis naman ay nagbabasa ng ulat tungkol sa isang Ferrari na misteryosong naglaho mula sa isang auto expo. Ito rin ang parehong Ferrari na ipinatawag ni Juan at ng kanyang kaibigan gamit ang mahiwagang ballpen, kaya agad nagtungo ang pulis sa bahay nila. Humarap siya kina Juan at mahigpit na sinabi, "Ibigay ninyo sa amin ang mahiwagang gamit na tumutulong sa inyo. Kung hindi, ituturing namin kayong mga magnanakaw." Hindi na nagdalawang isip si Juan, handa na siyang ibigay ang ballpen sa mga pulis. Ngunit may isang malaking problema, ninakaw na ito. Nasa mga kamay na ni Lee Chong-i ang mahiwagang ballpen at sinimulan na niyang gamitin ito kasama ang tulong ng kanyang mga alalay. Ang una niyang iginuhit ay isang napakagandang art gallery, ang matagal na niyang pinapangarap na pagmamay-ari. Pagkatapos, gumuhit siya ng mga kasuotang panghari at isang sinaunang imperial na palasyo, kaparehong disenyo ng mga makasaysayang palasyo sa China. Ipinag-apos pa niya ang kanyang asawa at pinahirapan ito. Pagkatapos, iginuhit ni Lee Chong-i ang isang magandang babae mula sa pabalat ng magasin upang maging totoo. Balak niya itong pakasalan, ngunit biglang naglaho ang babaeng kalahok sa isang beauty pageant. Dahil sa lahat ng ginawa niya, naging madali para sa mga pulis na matunton ang kanyang kinaroroonan. Ipinaliwanag ng opisyal kay Lee Chong-i na ang ballpen ay hindi lumilikha ng mga bagay mula sa wala. Inililipat lamang nito ang mga bagay mula sa iba. Ibig sabihin, nagnanakaw siya. Sa kabila ng lahat, iginiit pa rin ni Chong-i na wala siyang ginawang masama. "Nagdrawing lang naman ako," sabi niya. Doon naman nagmungkahi ang kanyang alalay na gamitin na lang niya ang ballpen para gumuhit ng isang bagong planeta kung saan sila maaaring tumakas, malayo sa abot ng mga pulis. Kaya iginuhit ni Chong-i ang sasakyang pangkalawakan ng mga alien. Bumaba mula rito ang mga alien, galit na galit at nakakatakot. Habang sumisigaw, tinatanong kung sino ang tumawag sa kanila. Nagulat ang lahat nang makita nilang iginuhit ni Chong-i ang isang tangke. Saka siya sumakay dito kasama ang kanyang mga alalay at itinutok ang kanyon sa mga alien upang patayin sila. Ngunit madali lamang iyon para sa mga alien. Mabilis nilang ibinaling pabalik sa kanila ang kanyon ng tangke. Doon naging malinaw na ang lakas nila ay higit pa sa kayang taglayin ng tao. Pinagtulungan nilang bugbugin si Chong-i bilang parusa sa lahat ng kanyang ginawa. Sumuko si Chong-i at ibinalik ang kanilang aparato. Ngunit isa sa mga alien ang labis na nagalit nang makita niyang binago ang anyo nito at ginawa na lamang parang ordinaryong ballpen. Lumapit si Juan at buong tapang na inamin na siya ang nagbago ng anyo ng aparato upang magmukhang ballpen at walang kinalaman si Chong-i sa bahaging iyon. Namangha ang alien sa katapatan at mabuting budhi ni Juan. Sinabi nito, "Ang planetang ito ay kahawig ng sa amin. May kasamaan at kabutihan din dito." Hiniling ni Juan sa alien ang isang huling pabor na ibalik sa pinanggalingan ng lahat ng bagay na nalikha ng mahiwagang ballpen. Pumayag ang alien at sa isang iglap na ibalik ang lahat sa dati nitong kalagayan. Maging ang mga mata ni Tien, ang mga tubo ng tubig, pati ang mga kasuotan na iginuhit ni Chong-i at ng kanyang mga alalay, lahat ng iyon ay binawi at nawala. Napansin ng mga alien na napapalibutan na ang lugar ng mga sasakyan ng pulis at mga helicopter. Lalong nagiging delikado ang sitwasyon at napagtanto nila na ang lahat ng kaguluhang ito ay dahil sa kanila. At dahil ang kanilang sasakyang pangkalawakan ay naibalik din sa orihinal nitong kinaroroonan, wala na silang masasakyan pabalik. Kaya tumakbo ang mga alien ng napakabilis, parang kidlat, upang makatakas bago sila mahuli ng mga tao. Inaresto ng mga pulis sina Chong-i at ang kanyang mga alalay dahil sa kasong pagkidnap sa beauty queen, ang babaeng iginuhit niya mula sa magasin at ginawang bihag. Lumapit din ang asawa ni Chong-i at humingi ng tawad kay Juan. Sinasabing wala siyang kaalam-alam na may nakatagong kamera sa kanyang damit at wala siyang kinalaman sa lahat ng nangyari. Bumalik sa dati ang takbo ng buhay. Wala nang gustong bumili ng mga painting ni Juan. Malalaman natin na muling binuksan ni Tien ang kanyang beauty salon. At oo, nagpakasal sila ni Juan. Ngayon, mayroon na silang isang magandang anak. At iyan ang pagtatapos. At doon nagtatapos ang ating palabas. Muli, Only in the Philippines TV here. Nagsasabing, ingat!